Magandang araw, mga kababayan. Ibinulgar nitong si John B. Crimolia na nakakuha umano ng intelligence report. Senator Bamakino, wow ha, Bamakino ha. Naging intelligence na pala ngayon si Bamakino. Ng report na may banta umano ng isang pag-aatake na naman sa mga eskwelahan. Estudyante na naman ba yung mga nagpaplano? At saan nakuha ni Bao Makino yung kanyang impormasyon na ngayon ito yung nagiging source at naging rason kung bakit nagpatawag ng press conference itong si John B. Crimolia. So, yan ay ating pag-uusapan. At hindi lang po yan, mga kababayan natin. Dahil talamak ang droga, krimen sa ating bansa, taliwas sa sinasabi po ni John B. Crimolia, isang bata, umakyat sa jeep at pinagbububog, pinagsasakyan. Pinagbubugbog, pinagsasaktan yung mga pasahero ng jeep. Ang rason ay mukhang bangag na bangag. So yan lahat yung ating pag-uusapan. At kung bago lang kayo, palike naman ang video ito. Huwag natin patagalin. Okay, simulan muna natin kay John P. Crimolia. At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me. And to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, Wow ha, mga kababayan natin ha. Mukhang matindi ngayon itong mga source ni Bam Aquino. Mukhang hindi naman halata na scripted ito. Mukhang tayo ay napapaniwala. Mukhang natatambakan na ngayon yung Malacanang. Mukhang natatambakan si Claire Castro. Kaya, nung sinabi ni Bibi Sara, bakit walang nakukuha mga intelligence report? Itong gobyerno natin, gobyerno ni Bongbong Marcos. Abay, naunahan pa sila, no? Nagumawa ng aksyon agad. Imbis na gumawa sila ng aksyon at sana sila yung makadiscovery nito, ay mukhang si Bam Aquino yung nakadiscovery ngayon at gumawa ng aksyon. Pero ang tanong natin, itong aksyon na ito, totoo ba ito? Itong intelligence report na ito, totoo ba ito? Bakit mukhang nagbibida-bida ngayon itong si Bam Aquino? Anyway, kung totoo man ito mga kababayan natin, ito ay napakalaking sampal sa mga otoridad natin dahil kay Bam pa nagsumbong. Bakit hindi nagsumbong kay Bongbong? Bakit hindi nagsumbong kay Martin Romualdez na sila ay taga-Tacloban? O bakit hindi nagsumbong kay John B. Crimolia? Bakit kay Bam Baram Bam Bam? O tuloy tayo. this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass So sa Tolosa Leyte na naman. Alam natin lugar na yan, maliit lang lugar na yan. shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong magwaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation. Pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. In response to the threat, validation, and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named. So 14 years old na naman. Salamat talaga kay Kiko Pangilinan, no? Nagiging guide ngayon ng mga juvenile itong batas na kanyang ginawa. O Kiko, at alam nyo mga kababayan po natin na bago ko i-play ito, gusto ko na sanang pindutin yung pag-play. Alam nyo, bago natin ipagpapatuloy, bakit may mga senador pa rin, kagaya ni Gatchalian, na ayaw ibaba yung edad ng mga kabataan na gumagawa ng krimen na dapat na parusahan. No, yung may criminal liability. Bakit ayaw ng kabataan party list? Bakit ayaw na Risa Ontiveros? Bakit ayaw, no,
nitong Kabataan Party List, ng Akbayan, Gabriela, o sa maikling salita, itong mga sumusuporta din sa mga corn beef o nagpapakita ng suporta sa mga corn beef, bakit ayaw nila ibaba yung edad? Wala namang masama eh. Kung yung bata hindi gumawa ng krimen, edi walang problema. Pero kung yung bata ay gumawa ng krimen, at least may pananagutan siya. Dahil mayroon tayong batas. Ngayon kasi kinukonsidera ng mga bata. Doon sa pag-uusap ng umatake sa Tacloban, ang tinitingnan nila na guide is yung juvenile justice law. Na sinasabi nila hindi naman sila makulong. Kung sila ay uhulihin, dadalhin naman sila sa area ng or vicinity ng DSWD, ibigyan sila ng programa, at kung susunod sila, makikipag-cooperate sila, pwede sila makalaya at the age of 18 and 21. Sumantakin mo, gagawa na lang ng krimen, yung mga kabataan, tinitingnan pa nila kung sila ba ay protektado ng batas. Pero kung siguro, alam nila na hindi sila protektado, baka mag-aalangan sila na gumawa ng krimen. Kaya nang nangyari sa Tacloban. So, Kiko, ano na? Jasmine Golong, 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and individual posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this. Namely, the incident arose from, this is according to the investigation. The incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with the investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano ka-importante ang 911? Within one... So, nag-promote siya ng 911. Subukan niyo tumawag ng 911. Papatayan kayo, babaan kayo ng linya. O minsan, hindi mo matatawagan. Marami nang nagreklamo dyan. Marami nang tumatawag sa 911 na yan. Pero anong nangyayari? Binabaan, minsan, sobrang busy. So, hindi pa rin ganon ka-active itong 911. So, mainam talaga, sumbong mo na agad sa barangay nyo at ang barangay nyo yung magsumbong sa mga pulis o tumawag sa mga otoridad na may kakayanan na i-neutralize yung mga ganitong klaseng pagbabanta. Anyway, mga kababayan po natin, kung totoo man ito, hindi ito drama, that's good. At least, no? May naglakas ng loob para magbato ng impormasyon kay Bam Aquino at si Bam nagbato kay John B. Crimolia. So, kung hindi yan scripted, palakpakan natin sila. Kaya nasabi natin, no, magtulungan tayo sa mga ganitong bagay. Palakpakan natin kung tama naman yung kanilang ginagawa. Pero pag mali, hindi natin sila titigilan. Pero siguraduhin nila na ito po ay walang halong drama at walang halong pang-iintriga lamang. Okay, so mga kababayan, usapin po ng pananakit, usapin po ng talamak na droga, krimen, o ito, panoorin nyo ito. Isang bata po, siguro baka 14, 15 na naman ito. Pero yung mata niya, no, bangag na baga ang dating. Maganon eh. Maganon na sumakay sa jeep, pero namugbog ng mga pasahero. So nagkaroon nga ng parang trauma yung mga ilang pasahero dahil nagulat sila sa mga senior citizen pa yung kanyang sinaktan. Again, at ulitin ko ito,
Sabi ko nga, mukhang tama po sa mga sinasabi itong si Mayor Baste. Anong sinasabi ba ni Mayor Baste? Ay, ito ba, nakurin na natin ang video ng pananakit ng isang bata. At makikita sa pagmumuka ng adik na ito na talagang wala po siya sa tamang pag-iisip. Pasilip muna natin yung mga pangyayari. Ito po, mga kabayan. Ano nyo po? Grabe, oh. Nagka-trauma ang ibang pasero. Bumaba na yung singer. Babalik pa yan. Oh, bangag na bangag. Tingnan nyo kasi yung mata, mga kababayan po natin. Talagang halatang halata na bangag na bangag. Alam nyo, tama yung sinasabi noon sa Reds Coalition ni Mayor Baste. Sabi ni Mayor Baste, nung panahon ni President Duterte, na-eliminate yung mga dorogista, kriminal. Sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, ay bumabalik na naman. So ito yung nangyayari ngayon. 'Di ba? So sobra na ang krimen na nangyayari sa ating bansa. At kung titingnan natin, mga bata ngayon yung sobrang agresibo sa paggawa ng krimen. So makukonek pa rin natin ito sa mga nangyayari ngayon sa mga eskwelahan, no, nangyayari sa ating bansa. Dahil tama na naman yung sinabi rin ni BP Sara. Dahil ang gobyerno natin ay hindi nga sila nagtatrabaho. So nasaan yung mga intelligence fund nila, nasaan yung pondo ng mga otoridad natin. Mantakin nyo, wala man lang nagresponde dyan na pulis, no? Wala man lang mga pulis na naka-station sa mga lugar na yan na ganun kabilis dapat magresponde. So ang krimen ngayon ay talagang talamak. Taliwas sa sinasabi ni Secretary John B. Crimolia ng DILG na mababa na yung krimen. Pero yung naobserbahan ng mga Pilipino, naobserbahan natin sa ating kapaligiran, lalong-lalo na yung madalas na nasa labas, na nasa kalsada, talagang talamak yung droga at krimen. At yung pangyayaring ito, lulong sa droga ang taong ito. Tingnan nyo, ulitin natin. Abali natin po. Grabe, nanlilisik yung mata, mga kababayan po natin. So, kaya kailangan natin maibalik yung tapang at malasakit. Kailangan natin ibalik yung giyera kontra droga. Kasi sa ngayon, kung nakikita natin, yung apektado, yung mga nagtatrabaho, yung mga lumalaban ng patas sa kanilang buhay. So itong mga ganitong klaseng tao, ito yung mga taong pinoprotektahan ngayon ng mga dilawan, pinoprotektahan ng mga pari, pinoprotektahan ng paring adik, pinoprotektahan ni Dilima, pinoprotektahan ni Risa Hontiveros. Alam niyo, pag makita ito ni Risa Hontiveros, malamang at sa malamang, sasabihin ni Risa Hontiveros, kailangan niyong protektahan yung taong yan. Parang nangyari ngayon sa Tacloban, di ba? Anong ginawa nila sa mga namaril? Pinoprotektahan ngayon kasi baka daw kuyugin ng mga pamilya ng mga namatay at nabaril. Tingnan nyo? Pinoprotektahan yung kriminal. Baka kung may masamang mangyari dito, malamang pagawan pa ito ng revolto ni Father Flavi o kaya ni Risa Hontiveros. Baka magkapatawag si Risa Hontiveros ng pagdinig sa nangyayaring ito. At baka sabihin niya, bakit nyo pinatulan yung adik na yan? Bakit nyo binugbog? Kasi ito ngayon nangyari ngayon, kabaliktaran. Ibig sa protektahan, yung ordinaryong Pilipino, yung lumalaban ng patas, yung protektahan ngayon ng mga pulis din po natin, at yung mga nasa gobyerno, kung hindi magnanakaw, durugista at mga kriminal. Siyempre, bukas yung ating comment section para sa inyong sariling komento at opinion, pananaw sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ay mga personal na obserbasyon ko. At talagang talamak yung droga at krimen sa ating bansa ngayon. Maraming salamat at yan lang po yung ating panibagong reaction video. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Laban lang.